So, alin nga bang mas maganda, ang SUV Pride ni Honda or ang Premium Intelligence ni Suzuki? Alin dito sa tingin mo ang mas maganda? Alin dito sa tingin mo ang mas sulit sa inyong pera? Magaganda ba talaga tong mga motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? So previously nga mga bossing meron tayong content about the Suzuki Bergman 15 versus the Yamaha Aerox SP, and may nag-comment doon if alin ba yung mas maganda sa Suzuki Bergman 15 or the Honda ADV 160. Kaya nga naman sa video ito pag-uusapan natin ang side-by-side comparison nito, ang specs and key features at saka yung final thoughts natin about these motorcycles. Kaya naman unahin na natin dyan agad sa side-by-side comparison. Makikita natin dito when we're gonna talk about the pricing, meron tayong standard ABS for the Honda ADV priced around 167,500 pesos for the standard ABS, tapos for the RoadSync ABS naman is 175,000 naman, in which mas pag-uusapan natin ang RoadSync edition for the Honda ADV 160. Na makikita naman natin dito for the Suzuki Bergman 15 is priced around 165,000 pesos lang, wala siyang ibang variants, plain na plain, and we're good to go. If ang colors naman yung pag-uusapan, meron tayong 5 total colorways for the Honda ADV, dalawang kulay lang naman for the Suzuki Bergman 15. Makikita natin dito that the Suzuki Bergman 15 is meron lang white at saka black na nirelease dito sa Pilipinas, pero sa Suzuki Columbia meron silang pangatlong kulay which is yung silver. Tapos dito naman sa Honda ADV 160 meron tayong white, green, tsaka black for the standard ABS edition, tsaka sa RoadSync edition naman meron tayo ditong quartz brown at tsaka matte white for the RoadSync colors. If ang headlight naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing makikita natin dito that both of these motorcycles ay meron ng LED na headlights. However, for the Suzuki Bergman 15, meron tayo dito ang projector LED light sa kanyang passing light or sa kanyang switch light kapag gagamitin mo ito. Maganda kasi yung naibibigay ng projector LED lights mga boss kasi meron itong better lifespan, meron itong better vision kapag umuulan at maraming pang iba na na-discuss na natin previously. If we're gonna talk about the rear lights naman, pareho din naman silang naka-rear LEDs. Instrument panel naman yung pag-uusapan natin dito. Makikita natin dito that both of these motorcycles naman, si ADV RoadSync at saka si Bergman 15, makikita natin dito that both of these meron ng TFT displays. Pero just to let you know mga bossing digital display ang instrument panel natin for the Honda ADV 160 na standard ABS version. If we're gonna talk about the handlebars, makikita natin dito that the Honda ADV RoadSync is meron ng naked handlebars. For the Suzuki Bergman 15 naman, makikita natin dito na mukha siyang more on the maxi scoot styling. Pero if keyless remote system naman, makikita natin dito that both of these motorcycles ay meron ng keyless remote system. So, hindi tayo nagpapahuli dito for the price that you're paying. Pero if ang pag-uusapan na natin is ang utility box or underseat compartment, meron na tayo ditong 30 liters of luggage box for the Honda ADV na 25 liters lang for the Suzuki Bergman 15. So lamang dito kaunti si Honda ADV RoadSync mga boss pero pareho lang naman sila nang may bibigay dito na pwede magkasya ang full face standard helmet. Dito naman tayo mag-uusap na may lamang si Suzuki Bergman 15 kasi although pareho silang merong USB charging port na Type-C na, meron namang dalawang charging port access dito si Suzuki Bergman 15 which is pareho sila first na merong USB Type-C charger sa kanyang glove box, pero si Suzuki Bergman 15 ay merong karagdagang additional charging port sa kaniyang underseat compartment storage. So basically that means pwede tayo mag-charge ng dalawang devices habang nagra-ride tayo sa motorsiklong ito na si Suzuki Bergman 15. If ang wheel type naman yung pag-uusapan, pero naman tayong naka-mags dito. So aesthetics wise, medyo okay din naman for both. Depende na lang sa'yo alin yung mas nagagandahan ka. Pero if ang fuel tank na yung pag-uusapan, makikita naman natin dito that lamang dito si Honda ADV RoadSync na merong 8.1 liters, samantalang kay Suzuki Bergman 15 is 8.0, so lamang lang ng kaunti. If ang fuel consumption na yung pag-uusapan, dito lumamang si Honda ADV RoadSync na merong 45 kilometers per liter na estimated fuel consumption na 42 kilometers per liter lang for the Suzuki Bergman 15, na magkakaroon tayo ng total estimated range ng 364.5 kilometers
for the Honda ADV Road Sync na 336 kilometers lang for the Suzuki Bergman 15. Nagdedepende pa rin yung ating mga total estimated range kung paano tayo magpatakbo ng mga motorsiklo natin mga boss, ano? Pero dito lumamang kaunti si Honda ADV Road Sync. If ang gulay board naman yung pag-uusapan, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay walang gulay board or spacious footboard. Kasi dito na nakalagay yung ating mga external fuel lid. So dito na tayo magpapagas, and ang convenience naman nun is hindi na natin need tumayo para magpagas. At least meron na rin din tayo dito ang footrest extension for both of these motorcycles. Ngayon naman, if ang auto start stop system yung pag-uusapan, meron naman tayo dito for both, in which ang tawag kay Honda ADV Road Sync is ISS or Idling Stop System, samantalang kay Suzuki Bergman 50 naman is SSS or Stop Start System. Nakakatulong itong feature na to mga boss, especially kapag napunta ka sa medyo matraffic na daan tapos naka full stoplight, then the motorcycle itself will automatically shut down para makapagdagdag ng tipid sa fuel efficiency natin. And if ang built-in hazard switch naman ipag-usapan, pareho naman tayo dito both na merong built-in hazard switch. For the Honda ADV Road Sync, meron tayo dito sa right side ng handlebar, samantalang kay Suzuki Bergman 50 naman is nasa my left side. Now, if we're gonna talk about the suspension, pareho naman silang naka-dual rear shock, and if makikita mo, pareho na silang naka-debaso or sub-tank. However, for the Suzuki Bergman 15, nakabaliktad nga lang siya. Now, if ang tubeless tires naman yung pag-uusapan natin, makikita naman natin dito that both of these motorcycles ay maganda talaga kasi meron ng tubeless tires. Kaya naman kapag medyo nagkaabira tayo sa kalagitnaan ng daan, mas madali na talagang ma-repair and ma-troubleshoot yung tubeless tires over the tube type na mga gulong. And isa sa features na medyo wala na talaga for the modern day automatic motorcycles, if ang kickstart yung pag-uusapan, makikita natin dito that unfortunately, both of these motorcycles ay wala ng kickstart. Kaya naman, need talaga natin i-monitor yung battery voltage natin na makikita naman for both of these motorcycles sa kanilang instrument panel. And speaking of instrument panel, if karagdagang features tulad ng phone connectivity yung pag-uusapan, dito naman lumang si Honda ADV Road Sync na meron ng Road Sync feature or application na pwede mo i-download sa mga cellphones nyo para makadagdag na rin ng enhancement sa experience mo sa motorsiklo mo. Samantalang kay Suzuki Bergman 15, we're not just sure if meron ba itong Suzuki Red Connect, knowing that previously na-discuss ko na sa inyo that the Suzuki Bergman 15 is rebadged siya from the Haoju UFR 150. But if we're gonna talk about the specs, hindi naman masyadong nagpapatalo dito si Suzuki Bergman 15, ano? It could have been really great kasi yung mobile application or phone connectivity is nakakapagdagdag na rin ng turn-by-turn navigation, call and SMS notification, last park location, and marami pang ibang features na pwede mo talagang magamit para makapag-assist sa'yo sa experience ng motorsiklo mo. So lastly, if ang customizations yung pag-usapan, makikita naman natin dito that the Honda ADV is medyo mas maganda kapag ipang tuturing mo ito or ipang a-adventure, lalo na sa mga long rides mo, kasi mas may diin talaga siya tignan kapag lalagyan mo ito ng saddlebags plus top box. Pero for the Suzuki Bergman 15 naman, although pareho sila na pwede mapaglagyan ng top box, si Suzuki Bergman 15 naman mga bossing is meron ng free grab bar na top box ready na. So if you're like me na gusto talaga mag-take advantage kung ano yung nabili mo, yung less na customizations yan, maganda pa rin naman yung Suzuki Bergman 15 kasi nag-o-offer na sila ng libre na top box ready na grab bar. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features about these motorcycles. Makikita natin dito that the Honda ADV Road Sync ay merong 156.9cc na displacement, samantalang kay Suzuki Bergman 15 is 149cc na naka-liquid cooled na for both of these motorcycles. If ang power naman yung pag-uusapan, meron tayong 15.8 horsepower at 8,500 RPM for the Honda ADV, samantalang kay Bergman 15 is 14.2 horsepower at 8,500 RPM. Torque naman natin for both, meron tayong 14.7 Nm at 6,500 RPM for the Honda ADV Road Sync. Samantalang kay Bergman 15, meron tayo ditong 14.2 Nm at 6,500 RPM. Compression ratio lamang si ADV, meron tayong 12.0:1. Samantalang kay Bergman 15, meron tayo ditong 10.6:1. And lastly, yung bore stroke, meron tayong 60 by 55.5 for the Honda ADV Road Sync and 57.3 by 57.9
naman for the Suzuki Bergman 15. Bago natin pag-usapan ng key features, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions. Meron tayo ditong lamang na seat height for the Suzuki Bergman 15 if your height is around Pinoy height average, which means mas mababa ito na merong 760mm na seat height na 780mm naman for the Honda ADV Road Sync. Pero dito naman lumamang si Honda ADV na merong 165mm na ground clearance na 135mm lang na ground clearance for the Bergman 15. And all in all, yung wheelbase for the Honda ADV Road Sync is merong 1324mm na wheelbase, samantalang kay Bergman 15 is 1315. If gulong naman yung pag-usapan, makikita naman natin dito that pareho naman silang 110/80/14 yung harap nila na gulong. Pero dito lumamang si Bergman 15 na merong 130/70/14 na rear tires, samantalang kay Honda ADV Road Sync is 130/70/13. So pareho lang sila ng lapad, pero sa tire inch, medyo lamang dito si Bergman 15 na merong both 14-inch for the front and rear tires. Pag-usapan na natin ang key features nila mga bossing. For the Honda ADV Road Sync, meron lang tayo ditong single channel ABS na kay Suzuki Bergman 15 is dual channel ABS na. Meron na tayo ditong disc brakes sa harap at sa likod for both of these motorcycles. Meron na rin din tayo ditong ACG starter for both of these motorcycles, kaya tahimik lang tong mga motorsiklong ito kapag ini-start mo na. Pareho na silang merong auto start stop system na pinag-usapan natin kanina. Pareho silang merong keyless. Pareho silang merong dual rear shocks na suspension, and pareho din silang naka CVT auto. Meron din tayo ditong traction control system for both of these motorcycles, pero lumamang dito kaunti si Honda ADV Road Sync na meron siyang ESP Plus or Honda Enhanced Smart Power Plus. And for the Suzuki Bergman 15, knowing that it's a rebadged motorcycle, wala tayong ganyan. Which is, alam ko sa Suzuki, meron silang SEP or yung parang Suzuki Eco Performance yata. Kaya naman, binawi nila doon sa 25 liters of underseat compartment at saka top box ready na grab bar. Binigyan na rin nila dito ng TPMS or Tire Pressure Monitoring System for this motorcycle. Kaso nga lang, if yung wet weight yung pag-uusapan, dito naman, medyo mas mabigat si Bergman 15 na merong 150 kilograms na kay Honda ADV Road Sync is 133 kilograms for the Road Sync Edition and 130 kilograms naman for the Standard Edition. Lastly, lamang dito si Honda ADV Road Sync na merong 4 valves and 364.5 kilometers of total estimated range. Samantalang kay Bergman 15 is 2 valves lang na merong 336 kilometers of total estimated range. All in all, numbers wise, hindi naman sila nagkakalayo, pero may lamang kaunti si Bergman 15 at meron din lamang sa mga iba si Honda ADV Road Sync. Kaya naman sa final thoughts natin about these motorcycles, makikita natin dito that the Honda ADV Road Sync is a great motorcycle pero medyo mas mahal siya. For the price of around 175,000, and for the Suzuki Bergman 15 naman is 165,000. Merong lamang kaunti si Honda ADV Road Sync and meron ding lamang sa other side si Bergman 15. So, nakadepende na lang sa'yo alin dito yung sa tingin mong mas magwe-weigh in para sa'yo, kung alin man dito yung mas titimbang sa puso mo. But for me, if ako yung tatanungin, medyo leaning ako dito kay Honda ADV Road Sync, knowing that both of this price is hindi naman nagkakalayo. 165,000 for the Bergman 15, 175 naman for the Honda ADV Road Sync. And you know, not all Filipinos ay merong chance na kukuha ng Honda ADV tapos ilang years lang kukuha agad ng Bergman 15. Most of the Filipinos will buy it more likely on the long-term basis. Kaya naman, if bibili lang naman ako ng isang motorsiklo, then the Honda ADV Road Sync is sa tingin kong better choice. Kasi kahit na single channel ABS lang ito, meron din naman din tayo ditong makukuha tulad ng 4 valves, meron din tayong lamang na tank capacity, mas malaki yung kanyang underseat compartment, and mas adventure ready. Although pareho naman silang merong maibibigay na comfort. Yun nga lang, if medyo technology yung mas gusto mo, meron din naman si Suzuki Bergman 15 na dual channel ABS, merong tire pressure monitoring system na rin, and hindi rin nagpapahuli kasi meron na rin siyang TFT display. So all in all, depende na lang talaga sa inyo alin dito yung sa tingin yung masusulit sa inyong pera. Pero for me, medyo lamang lang kaunti si Honda ADV Road Sync dito, knowing na meron akong experience na sa Honda RS125Fi ko. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin nyo yung mas maganda, alin dito sa tingin nyo yung masulit sa inyong pera? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community.
community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.